Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, ako si Marco, at ngayon nagsimula tayo sa isang paglalakbay sa oras, isang paglalakbay sa puso ng isang lupain na matarik sa kasaysayan, pananampalataya, at walang hanggang salungatan Palestine. Ang mismong pangalan mismo ay bumubulong ng mga sinaunang echoes, ng mga pangako na ginawa at mga labanan na nakipaglaban, ng isang banal na tipan na nakalagay sa mismong lupa. Malulutas namin ang tapestry ng lupang ito, mula sa mga pinagmulan nito bilang Canaan, isang mayabong na crescent na coveted ng mga imperyo, hanggang sa mga modernong araw na pagiging komplikado. Susuriin namin ang mga salaysay sa Biblia, ang pagtaas at pagbagsak ng mga kaharian, pag-aaway ng mga sibilisasyon, at ang malalim na espiritual na kahalagahan na patuloy na humuhubog sa pinagtatalunang teritoryo na ito. Handa ka na bang suriin ang mayaman, madalas na magulong kasaysayan ng Palestine, tulad ng isiniwalat sa pamamagitan ng lens ng banal na kasulatan? Magsimula na tayo. Ang pangalang, Palestine, na tila simple, ay may hawak sa loob ng mga layer ng kasaysayan, ang ilang maluwalhati, ilang trahedya. Ang mga pinagmulan nito ay hindi prangka tulad ng maaaring ipalagay ng isa. Habang ang pangalan mismo ay hindi malinaw na nabanggit sa mga unang libro ng Biblia, ang lupang inilalarawan nito ay tiyak na. Natagpuan namin ang salaysay na naglalahad sa Genesis, Kabanata 15, kung saan ang Diyos ay nakikipagtipan kay Abraham, na ipinangako sa kanya at ang kanyang mga inapo ang lupain ng Canaan. Ito ay hindi lamang isang pangakong heograpiya, ito ay isang banal na pakete, isang sagradong pamana. Isipin ito bilang isang foundational agreement, isang blueprint para sa isang hinaharap na bansa. Ang pangakong ito, paulit-ulit at muling napatunayan sa buong lumang tipan, ay naglalagay ng batayan para sa pag-unawa sa walang hanggang koneksyon sa pagitan ng mga taong Hudyo at sa lupang ito. Alalahanin ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, kung saan idineklara ng Diyos, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Inilarawan nito ang banal na plano, ang napiling mga tao, at ang lupain na napili para sa kanila. Kung gayon, ang Canaan ay nagiging higit pa sa isang lokasyon ng heograpiya, ito ang yugto kung saan nagbubukas ang plano ng Diyos, isang lupain na may espiritual na kahalagahan. Ngunit ang Canaan, ang ipinangakong lupain na ito, ay hindi walang laman. Ito ay panyanahanan ng iba't ibang mga tribo ng Canaan, ang mga Amorita, ang mga Hittite, ang Jebusites, at ang mga Filisteo. Bawat isa ay may sariling natatanging kultura at relihiyosong kasanayan. Ito ay hindi lamang kapitbahay, kadalasan sila ay mga kalaban, na nagdudulot ng parehong mga hamon sa militar at espiritual sa nascent na bansa ng Israel. Ang kanilang pagkakaroon at ang kasunod na mga salungatan ay binibigyang diin ng katotohanan na ang paglalakbay upang matupad ang pangako ng Diyos ay hindi magiging madali. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga hadlang, kapwa-tao at espiritual. Ito ay isang pagsubok na lugar para sa pananampalataya, isang krus na kung saan ang mga napiling tao ay pinino. Ang pagsakop sa Canaan sa ilalim ni Joshua, na inilarawan sa aklat ni Joshua, ay isang mahalagang sandali. Ang mga laban ng Jericho at Ai, kahit na isinalaysay bilang mga tagumpay sa militar, ay kumakatawan din sa mga espiritual na tagumpay. Sinasagisag nila ang pagtagumpayan ng mga hadlang, kapwa pisikal at espiritual, sa hangarin ng pangako ng Diyos. Ang paghahati ng lupain sa gitna ng 12 tribo, kahit na tila isang logistikong ehersisyo, ay isang banal na inorden na kilos, isang testamento sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Ngunit ang paglalakbay ay hindi nagtapos doon. Ang kasaysayan ng lupang ito, mula sa Canaan hanggang Palestine, ay isang komplikadong interplay ng pagsakop, pagpapatapon, at pagbabalik, isang kwento ng katapatan at paghihimagsik, ng banal na paghuhusga at panghuli pagtubos. Ang susunod na yugto ng aming paglalakbay ay magdadala sa amin sa pagtaas ng Jerusalem, isang lungsod na magiging isang pangunahing focus hindi lamang para sa mga Israelita kundi para sa tatlong pangunahing relihiyon sa mundo. Titingnan natin kung paano ang lungsod na ito, sa una ay isang Jebusite na katibayan, ay naging pampulitika at espiritual na puso ng kaharian ng Israel sa ilalim nina David at Solomon, na nagtatapos sa pagtatayo ng kahangahangang templo, isang simbolo ng pagkakaroon ng Diyos sa gitna ng kanyang mga tao.
Ang pagtaas ng Jerusalem sa ilalim nina David at Solomon ay nagmamarka ng isang pivotal shift sa salaysay. Bago ang pananakop ni David, ang Jerusalem, na kilala bilang Jebus, ay isang pinatibay na lungsod na tinitirahan ng mga Jebusites, isang tribo ng Canaan. Ang kanilang nababanat ay nagsasalita ng dami tungkol sa kanilang lakas at madiskarteng pagpoposisyon. Ang pagkuha ni David sa lungsod, gayunpaman, ay hindi lamang isang tagumpay sa militar, ito ay isang banal na inorden na kaganapan, isang simbolikong kilos na nagpapahiwatig ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng Israel at ang pagtatatag ng isang pinag-isang kaharian. Isipin ang estratehikong kahalagahan isang madiskarteng matatagpuan ng isang lungsod, isang likas na kuta, na naging sentro ng isang bansa na burgeoning. Hindi lamang ito tungkol sa pagsakop sa isang burol, ito ay tungkol sa pag-angkin ng isang kapalaran. Ang pagtatatag ng Jerusalem bilang kabisera ng lungsod ay hindi di makatwiran. Kinakatawan nito ang isang makabuluhang pag-alis mula sa nakaraang istruktura ng tribo, na lumilipat patungo sa isang mas sentralisadong pamamahala. Ang sentralisasyon na ito, kahit nakapakipakinabang para sa pambansang pagkakaisa at pagtatanggol, ay nagpakita rin ng sariling mga hamon. Ang paglipat mula sa isang koleksyon ng mga independyenteng tribo sa isang pinag-isang kaharian ay puno ng mga panloob na salungatan at mga pakikibaka ng kapangyarihan, na sumasalamin sa likas na pagiging komplikado ng pagbuo ng bansa, kahit nasa ilalim ng banal na patnubay. Ang paghahari ni David, sa kabila ng mga tagumpay nito, ay hindi walang mga anino. Isipin ang kanyang personal na mga pakikibaka, ang kanyang mga pagkakasala, ang kanyang pagsisisi. Ang mga elemento ng tao na ito sa biblikal na salaysay ay nagpapahiram ng lalim at pagiging totoo sa kwento, na nagpapakita na kahit na ang mga piniling pinuno ay mahuhulog. Nakikipagbuno sila ng tukso at ang bigat ng responsibilidad, na nagpapaalala sa amin na kahit na sa loob ng mga inorden na plano, ang kalikasan ng tao ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Si Solomon, anak ni David at kahalili, ay nagmana ng isang kaharian sa zenith nito. Pinatibay niya ang kapangyarihan ng kaharian, pinalawak ang impluwensya at kayamanan sa pamamagitan ng kalakalan at diplomasya. Ngunit ang kanyang paghahari ay pinakasikat na nauugnay sa pagtatayo ng kahangahangang templo sa Jerusalem, isang proyekto ng napakalaking scale at kabuluhan. Ang templo ay hindi lamang isang gusali, ito ay isang pisikal na pagpapakita ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang mga tao, isang simbolo ng tipan sa pagitan ng Diyos at Israel. Ang konstruksyon nito ay nagsasangkot ng malawak na mapagkukunan at bihasang mga artista, na sumasalamin sa kaunlaran ng kaharian at ambisyon ni Solomon. Ang disenyo ng templo, ang mga ritual nito, at ang kahalagahan nito sa loob ng buhay na relihiyosong Israel ay mahalaga sa pag-unawa sa espiritual at kulturang puso ng kaharian. Nagsilbi ito bilang isang focal point para sa pagsunod sa relihiyon, isang lugar ng sakripisyo, panalangin, at pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang pagkakaroon nito ay nagpahiwatig ng isang malalim na koneksyon sa pagitan ng earthly kingdom at ng banal na kaharian, isang nasasalat na representasyon ng banal na pangako na natutupad, hindi bababa sa bahagyang. Ang pagtatalaga ng templo, na inilarawan sa mga libro ng mga hari at chronicle, ay minarkahan ng isang sandali ng pambansang jubilation at espiritual na kadakilaan. Gayunpaman, kahit na ang pinnacle ng tagumpay na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang mga binhi ng dibisyon, na inihasik sa panahon ng paghahari ni Solomon, ay haantong sa bali ng kaharian. Ang kwento ng templo, ang pagtatayo nito, kaluwalhatian nito, at sa wakas na pagkawasak nito, ay isang testamento sa siklo ng kalikasan ng mga imperyo, ang pagtaas at pagbagsak ng mga bansa, at ang walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Ang kwento ng templo ay malayo sa ibabaw, at ang kahalagahan nito ay patuloy na sumasalamin sa loob ng diskurso sa relihiyon at makasaysayang. Susuriin namin ang susunod na kasaysayan ng mas detalyado, kasama na ang pagkawasak nito at kasunod na muling pagtatayo. Ang paghahati ng kaharian pagkatapos ng pagkamatay ni Solomon ay isang mahalagang sandali, isang punto na naging kapansin-pansing muling pagsasaayos ng salaysay. Ang mga panloob na tensyon, na kumikilos sa ilalim ng ibabaw ng tila maunlad na paghahari ni Solomon, sa wakas ay sumabog. Tandaan, ang malawak na kayamanan ni Solomon at maluho na pamumuhay, habang ipinapakita ang kapangyarihan ng kaharian,
ay lumikha din ng sama ng loob sa ilang mga segment ng populasyon. Ang kanyang mabibigat na pagbubuwis, kasabay ng kanyang pag-asa sa mga dayuhang alyansa at ang kanyang pagtaas ng pagpapaubaya para sa mga pag-anong kasanayan, ay karagdagang gasolina. Ang kawalang kasiyahan ay hindi lamang isang bagay na kahirapan sa ekonomiya, ito ay isang pag-aaway ng mga ideolohiya, isang pakikibaka sa pagitan ng mga matindi na sumunod sa tipan sa Diyos at sa mga yamakap sa isang mas kasintahang diskarte sa relihiyon. Ang panghuling paghati ng kaharian sa hilagang kaharian ng Israel at ang katimugang kaharian ng Juda ay sumasalamin sa malalim na panloob na salungatan na ito. Isipin si Jeroboam, ang mapaghangad na pinuno na nanguna sa paghihimagsik sa hilaga. Ang kanyang mga aksyon ay hindi lamang isang grab ng kapangyarihan, sila ay hinihimok ng isang kinakalkula na diskarte upang palakasin ang kalayaan ng Northern Kingdom at maitaguyod ang sariling natatanging pagkakakilanlan ng relihiyon. Si Jeroboam, na natatakot sa pinag-isang kapangyarihan ng Jerusalem at ang templo, ay nagtatag ng mga alternatibong lugar ng pagsamba sa isang pagtatangka upang maiwasan ang kanyang mga tao na gumawa ng mga paglalakbay sa timog. Ang gawaing ito, habang matalino sa politika, ay may malalim na mga kahihinatnan sa relihiyon. Ito ay humantong sa pag-unlad ng natatanging mga kasanayan sa relihiyon at tradisyon sa hilagang kaharian, na sa huli ay nag-aambag sa pagkakaiba-iba ng relihiyon at kultura sa pagitan ng Israel at Juda. Ang pagtatatag ng mga karibal na sentro ng relihiyon na ito, kasama ang kanilang sariling mga pagkasaserdote at kasanayan sa kultura, ay minarkahan ng isang makabuluhang pag-alis mula sa pinag-isang relihiyosong tanawin ng paghahari ni Solomon. Ang pagkasira ng relihiyon na ito, na sumasalamin sa dibisyon sa politika, ay may matagal na mga kahihinatnan para sa kasaysayan ng parehong mga kaharian. Ang kasunod na kasaysayan ng dalawang kaharian na ito ay minarkahan ng isang serye ng mga dramatikong kaganapan, kaguluhan sa politika, at pagbabagong anyo ng relihiyon. Ang bawat kaharian ay nakaranas ng sariling mga panahon ng kasaganaan at pagtanggi, na minarkahan ng mga makapangyarihang hari at nakapipinsalang mga digmaan, panloob na pagtatalo at pagsalakay sa dayuhan. Ang mga propeta ng parehong mga kaharian ay may mahalagang papel, na kumikilos bilang parehong mga kritiko at gabay, hinahamon ng mga hari at ang mga tao na manatiling tapat sa tipan at binabalaan sila laban sa idolatria at kawalan ng katarungan. Ang mga kwento ni Elias at Elisa sa hilagang kaharian, at sina Isaias at Micah sa timog, ay nag-aalok ng mga nakakahimok na pananaw sa mga espiritual at moral na pakikibaka sa panahon. Ang kanilang mga hula na pagpapahayag, na puno ng parehong pagkondena at pag-asa, ibunyag ang pagiging komplikado ng pananampalataya sa harap ng kahirapan at ang walang katapusang kahalagahan ng hustisya at katwiran. Ang mga kwento ng mga propeta na ito ay hindi lamang mga makasaysayang account, ang mga ito ay makapangyarihang mga salaysay na galugarin ang kalagayan ng tao, ang mga hamon ng pamumuno, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng labis na mga logro. Ang interplay sa pagitan ng kapangyarihang pampolitika, kasanayan sa relihiyon, at mga hula na pahayag ay bumubuo ng isang mayaman na tapestry ng mga kaganapan na humuhubog sa kapalaran ng parehong mga kaharian. Mas malalim tayo sa mga tukoy na kaganapan at character na tinukoy ang kasaysayan ng bawat kaharian, paggalugad ng pagtaas at pagbagsak ng mga dinastiya, ang epekto ng mga dayuhang kapangyarihan, at ang walang hanggang pamana ng kanilang mga tradisyon sa relihiyon at kultura. Ang pagiging komplikado ng mga salaysay na ito ay hamon sa amin na isaalang-alang ang multifaceted na kalikasan ng kasaysayan, na kinikilala ang interplay ng ahensya ng tao at banal na patunay. Isaalang-alang natin ang hilagang kaharian ng Israel, partikular ang paghahari ni Achab. Ang kanyang kasal kay Jezebel, ang prinsesa ng Phoenician, ay kapansin-pansing binago ang relihiyosong tanawin. Si Jezebel, isang masigasig na deboto ni Baal, ay aktibong na-promote ang pagsamba sa Diyos na Kanaanti na ito, na nagpapakilala sa isang dayuhang relihiyon na may sariling mga ritual at pagkasaserdote sa puso ng Israel. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pagpapakilala ng ibang Diyos, ito ay isang pag-aaway ng mga pananaw sa mundo, isang hamon sa mismong pundasyon ng pagkakakilanlan ng Israel at ang tipan nito kay Yahweh. Ang salungatan sa pagitan ng mga propeta ni Yahweh, tulad ni Elias, at ang mga propeta ng Baal ni Jezebel ay naging isang simbolikong pakikibaka para sa kaluluwa ng bansa. Ang dramatikong paghaharap sa Mount Carmel, na inilalarawan sa Unang Hari Kapitulo 18,
ay nakatayo bilang isang makapangyarihang testamento sa pag-aaway na ito, na nagpapakita ng kaibahan sa pagitan ng baog na pagsamba kay Baal at ang masiglang, nagbibigay ng buhay na kapangyarihan ng Yahweh. Ang tagumpay ni Elias, kahit na pansamantala, ay nagtatampok ng patuloy na pag-igting sa pagitan ng pang-akit ng mga dayuhang Diyos at ang pangako sa tipan. Ang paghahari ni Achab, na minarkahan ng kaguluhan sa relihiyon na ito, ay nagsisilbing isang pag-iingat tungkol sa mga panganib ng kompromiso at ang mapang-akit na kapangyarihan ng mga impluwensya sa dayuhan. Ang kwento ay hindi nagtatapos kay Achab. Ang kanyang anak na si Ahaziah, ay nagpatuloy sa parehong landas, pinalakas ang pangingibabaw ng pagsamba sa Baal. Gayunpaman, ang makahulang tinig ay nanatiling malakas. Ang kahalili ni Elias na si Elisa, ay nagpatuloy sa makahulang tradisyon, na kinakaharap ang mga hari at hinahamon ng mga tao na bumalik sa Yahweh. Ang mga himala ni Eliseo, na madalas na nakikipag-ugnay sa mga gawa ng paghuhusga laban sa kawalan ng katarungan at idolatria, ay nagpapakita ng makahulang kapangyarihan na makialam sa pampulitika at panlipunang spheres. Hindi lamang siya isang relihiyosong figura, siya ay isang malakas na ahente ng pagbabago sa lipunan, aktibong hamon ang itinatag na pagkakasunod-sunod. Ang kanyang mga kilos, tulad ng mahimalang pagdami ng langis at paglilinis ng maruming tubig, ay nagtatampok ng potensyal para sa banal na interbensyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, na pinapatibay ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod. Ngunit sa tabi ng mga himalang ito, nakikita rin natin ang pagkakasangkot ni Eliseo sa mas hindi maliwanag na mga kilos, na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa pagiging komplikado ng makahulang awtoridad at ang potensyal para sa mga maling pagkakaunawaan ng banal na kalooban. Ang kanyang mga aksyon, kahit na ang mga tila malupit o kaduda-dadaang, ay highlight ang multifaceted na kalikasan ng hula at ang epekto nito sa makasaysayang tilapon ng Israel. Ang kasaysayan ng Northern Kingdom ay bantas ng isang serye ng mga makapangyarihang mga hari, ang ilan ay matuwid, ang ilan ay masama, bawat isa ay nag-aambag sa pangkalahatang tilapon ng kaharian. Ang pagtaas at pagbagsak ng mga dinastiya, na madalas na minarkahan ng karahasan at intriga, binibigyang diin ang pagkasira ng kapangyarihang pampulitika at ang patuloy na pakikibaka para sa pangingibabaw. Ang mga dayuhang kapangyarihan, tulad ng Assyria, ay nagbigay ng makabuluhang impluwensya, kung minsan sa pamamagitan ng mga alyansa at iba pang mga oras sa pamamagitan ng brutal na pagsakop. Ang panghuling pagbagsak ng Hilagang Kaharian sa Assyria noong 722 BCE ay minarkahan ng isang malalim na punto ng pag-on, na humahantong sa pagpapatapo ng mga Israelita at ang permanenteng pagbabago ng pampulitika at relihiyosong tanawin ng rehiyon. Ang kaganapang ito, isang kinahinatnan ng mga panloob na dibisyon at panlabas na panggigipit, ay nakatayo bilang isang paalala ng mga kahihinatnan ng hindi papansin ang mga propetikong babala at hindi pagtaguyod ng tipan. Ang mga kwento ng mga hari na ito, ang mga propeta, at ang mga tao ng Hilagang Kaharian ay nag-aalok ng isang komplikado at multifaceted na salaysay, na nagpapaalala sa amin na ang kasaysayan ay hindi lamang isang guhit na pag-unlad ngunit isang tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng pananampalataya, kapangyarihan, at pagkahulog ng tao. Ang mga aralin na natutunan mula sa kanilang mga karanasan ay sumasalamin kahit ngayon, na nag-uudyok sa pagmuni-muni sa mga pagpipilian na ginagawa natin at ang mga kahihinatnan na sumusunod. Ang pangwakas na kapalaran ng kaharian ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya, katarungan, at katwiran. Ang pagbagsak ng Hilagang Kaharian, gayunpaman, ay hindi minarkahan ang pagtatapos ng kwento ng Israel. Ang kaharian ng Juda, sa timog, ay nagpatuloy, kahit na nahaharap sa sariling hanay ng mga hamon. Habang mas maliit sa heograpiya, ang Juda ay nagtataglay ng isang natatanging karakter, na madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng isang mas malakas na diin sa templo sa Jerusalem at isang mas sentralisadong awtoridad sa relihiyon. Ang mga hari tulad ni Hezekias at Josias ay naninindigan para sa kanilang mga pagtatangka sa reformang pangrelihiyon, na nagsisikap na linisin ang lupain ng idolatria at muling may taguyod ang tipan kay Yahweh. Halimbawa, ang paghahari ni Ezechias, ay nakakita ng isang makabuluhang pagsisikap na linisin ang templo, ibalik ang pagsunod sa Paskwa, at palakasin ang mga panlaban ng bansa laban sa encroaching Assyrian Empire.
Ang kanyang kwento ay nagtatampok ng kahalagahan ng matapang na pamumuno sa harap ng kahirapan at ang mahalagang papel ng pag-renew ng relihiyon sa pagpapanatili ng pambansang pagkakaisa at espiritual na sigla. Ang paghahari ni Josias, na katulad ng minarkahan ng relihiyosong sigasig, ay kasangkot sa pagtuklas at muling pagdiskubre ng aklat ng batas, na humahantong sa isang nagwawalis na reformasyon na malalim na nakakaapekto sa mga gawi sa relihiyon at mga istrukturang panlipunan ng Juda. Ang mga reforma na isinagawa sa panahon ng paghahari ni Josias ay binibigyang diin ang pabago-bagong interplay sa pagitan ng paniniwala sa relihiyon at buhay sa lipunan at pampulitika. Ang pagtuklas ng nawala na scroll, ang kasunod na pagbabasa at interpretasyon ng mga nilalaman nito, at ang malawakang pagpapatupad ng mga tuntunin nito ay nagpapakita kung paano mabubuo ang mga relihiyosong teksto hindi lamang individual na kabanalan kundi pati na rin ang mas malaking balangkas ng lipunan. Ang mga reformang ito, gayunpaman, ay hindi kung wala ang kanilang mga hamon at limitasyon, at ang malalim na mga isyu ng kawalang katarungan sa lipunan at syncretism ng relihiyon ay nagpatuloy, kahit na pagkatapos ng mga reforma. Ang prophetikong tinig ay patuloy na sumasalamin sa Juda, na may mga figure tulad nina Isaias, Micah, at Jeremiah na nag-aalok ng mga malalakas na pagpapahayag sa estado ng bansa. Ang mga hula ni Isaias, na madalas na nailalarawan sa kanilang liriko na kagandahan at malalim na mga pananaw sa teolohiko, ay nag-aalok ng parehong mga babala at pangako, na binibigyang diin ang mga kahihinatnan ng pagsuway at pag-asa ng pagtubos sa hinaharap. Ang kanyang pangitain sa isang naghihirap na lingkod, na madalas na binibigyang kahulugan bilang isang messianic figure, ay nagbibigay ng isang malakas na testamento sa walang tigil na pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Si Micah, kasama ang kanyang mga pahayag laban sa kawalang katarungan sa lipunan at ang kanyang diin sa katwiran, ay nagsilbing isang malakas na tinig ng budi, na hinahamon ang malakas at nagsusulong para sa mahina. Si Jeremias, na maaaring ang pinakatrahedya ng mga propeta, ay nahaharap sa napakalawak na pagsalungat para sa kanyang walang tigil na pagsunod sa kanyang makahulang pagtawag. Ang kanyang mga mensahe ng paparating na kapahamakan, na madalas na nakatagpo ng pangungutya at pag-uusig, binibigyang diin ang lakas ng loob na kinakailangan upang maihatid ang mga hindi sikat na katotohanan at ang malalim na mga hamon na kinakaharap ng mga nagtangkang magsalita ng katotohanan sa kapangyarihan. Ang mga karanasan ni Jeremias, na minarkahan ng kahirapan, pagtanggi, at kahit na pagkabilanggo, ay nagtatampok ng pagiging komplikado ng makahulang ministeryo at ang potensyal na gastos ng matapat na paghahatid ng mensahe ng Diyos. Ang kanyang pagdadalamhati, na puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ngunit mayroon ding isang glimmer ng pag-asa, nag-aalok ng isang madulas na pagmuni-muni sa kalagayan ng tao at ang walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng labis na pagdurusa. Ang mga mensahe ng mga propeta, kahit na madalas nakitakot-takot, ay hindi lamang mga pahayag ng kapahamakan, tumawag din sila sa pagsisisi at isang pakiusap para sa pagbabalik sa tipan. Ang kanilang mga salita, na naka-etched sa talaang pangkasaysayan, ay nagsisilbing isang palaging paalala ng kahalagahan ng integridad ng moral, hustisya sa lipunan, at walang tigil na pananampalataya. Ang panahon ng post-exilic, kasunod ng pagkawasak ng Jerusalem at pagpapatapon ng Babylonia, ay minarkahan ng isang malalim na punto ng pag-on sa kasaysayan ng Juda. Ang karanasan ng pagpapatapon, isang panahon ng napakalawak na pagdurusa at pag-aalis, malalim na naapektuhan ng relihiyoso at kultura na tanawin ng mga Hudyo. Ang pagkawala ng templo, ang sentro ng buhay sa relihiyon, ay pinilit ang muling pagsusuri ng kasanayan sa relihiyon at pagkakakilanlan. Ang mga sinagoga, sa una ay impormal na mga lugar ng pagtitipon, unti-unting umusbong sa mga mahahalagang sentro para sa pagsamba sa komunal, pag-aaral, at pakikipag-ugnay sa lipunan, pinupuno ang walang bisa na naiwan ng kawalan ng templo. Ang pagbabagong ito ay makabuluhang binago ang ugnayan sa pagitan ng relihiyosong pamayanan at sa sagradong puwang nito. Ang tradisyon ng oral, na dati nang nasa tabi ng nakasulat na Torah, ngayon ay higit na kabuluhan dahil ito ang naging pangunahing paraan ng pagpapadala ng kaalaman at kasanayan sa relihiyon sa kawalan ng awtoridad ng pari ng templo. Nasaksihan ng panahong ito ang pag-unlad at pag-codification ng oral law, na kalaunan ay nagtatapos sa Mishnah at Talmud, na malalim na humuhubog sa relihiyon at legal na pag-iisip sa loob ng maraming siglo. Ang pagbabalik mula sa pagpapatapon, sa ilalim ng pamumuno ng mga figure tulad nina Ezra at Nehemias,
ay kasangkot hindi lamang ang pisikal na muling pagtatayo ng Jerusalem at ang templo ngunit din ang isang pinagsamang pagsisikap na mabuhay ang relihiyoso at panlipunang tela ng pamayanan. Si Ezra, isang pari at taga-sulat, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa muling pagtatayo ng templo at muling pagsasaayos ng relihiyosong pagmamasid. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa batas, na nagtataguyod ng karunungang bamasa't sumulat at hinihikayat ang pag-aaral ng Torah sa mga tao. Si Nehemias, isang gobernador na hinirang ng hari ng Persya, ay nakatuon sa muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem at ang pagpapanumbalik ng kaayusang panlipunan at pampulitika. Ang kanyang pamumuno ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang malakas na pakiramdam ng pamayanan at isang pangako sa hustisya at pagkakaisa sa lipunan. Ang gawain ni Ezra at Nehemias, habang nakatulong sa pagpapanumbalik ng Juda, ay nagtatampok din ng mga tensyon sa pagitan ng sentralisadong awtoridad at lokal na autonomiya, sa pagitan ng mga hinihingi ng pagsunod sa relihiyon at ang praktikal na katotohanan ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagtatatag ng isang sentralisadong pamunuan ng relihiyon at ang mga pagsisikap na ipatupad ang pagsang-ayon sa relihiyon ay humantong din sa mga salungatan at hamon. Ang pagigting sa pagitan ng perpekto ng isang pinag-isang pamayanan at ang katotohanan ng magkakaibang mga pananaw at kasanayan ay isang paulit-ulit na tema sa panahon ng post-exile. Ang pag-unlad ng apokaliptik na panitikan sa panahong ito ay sumasalamin sa mga pagkabalisa at kawalan ng katiyakan ng isang pamayanan na nagpupumilit na magkaroon ng mga termino sa nakaraan at upang makabuo ng isang hinaharap sa isang mundo na madalas na tila pag-alit at hindi mahuhulaan. Ang mga akdang apokaliptik, tulad ng Daniel at mga bahagi ni Enoch, ay nagpakita ng mga pangitain sa mga oras ng pagtatapos, na nag-aalok ng pag-asa at pag-aliw sa isang taong nakaranas ng malalim na pagdurusa at pagkawala. Ang mga tekstong ito, kasama ang kanilang matingkad na imahinasyon at simbolikong wika, ay ginalugad ang mga tema ng banal na paghuhusga, digmaang kosmiko, at ang pangwakas na tagumpay ng mabuti sa kasamaan. Nag-alok sila ng isang balangkas para sa pag-unawa sa mga makasaysayang kaganapan at nagbigay ng kahulugan at layunin sa harap ng kahirapan. Ang apocalyptic worldview, habang nag-aalok ng kaginhawaan at pag-asa, ay nag-ambag din sa isang pakiramdam ng pag-asa at pag-asa ng mesianiko, na humuhubog sa kamalayan ng relihiyon ng mga Hudyo sa mga siglo na sumunod. Ang paglitaw ng iba't ibang mga sekta ng mga Hudyo sa panahon ng ikalawang templo, tulad ng mga Pariso, Sadducees, at Essene, ay higit na naglalarawan ng pagkakaiba-iba ng pag-iisip at kasanayan sa relihiyon. Ang bawat pangkat ay binibigyang kahulugan ang Torah at ang mga tradisyon sa iba't ibang paraan, na humahantong sa iba't ibang mga diskarte sa pagsunod sa relihiyon at samahang panlipunan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay binibigyang diin ang pabago-bago at umuusbong na katangian ng buhay na relihiyosong Hudyo at ang pagiging komplikado ng pag-navigate sa pagkakaiba sa relihiyon sa loob ng isang pamayanan. Ang patuloy na dialogo at debate sa pagitan ng mga pangkat na ito ay may malaking epekto sa pag-unlad ng batas ng mga Hudyo at teolohiya. Ang mga pakikipag-ugnayan at pag-igting sa pagitan ng mga pangkat na ito, na madalas na makikita sa makasaysayang at relihiyosong mga sulatin sa panahon, ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa mga hamon at oportunidad na likas sa pag-navigate sa relihiyosong pluralismo at pagpapanatili ng pagkakaisa ng komunal. Kung gayon, ang pangalawang panahon ng templo, ay hindi isang monolithic na panahon ng simpleng pagpapanumbalik. Ito ay isang krus ng pakikipagkumpetensya ng mga ideya, paglilipat ng dinamikong kapangyarihan, at umuusbong na mga kasanayan sa relihiyon. Halimbawa, binibigyang diin ng mga Pariso ang kahalagahan ng batas sa bibig at tradisyon sa tabi ng nakasulat na Torah, na bumubuo ng isang sopistikadong sistema ng halakha, o batas ng mga Hudyo, na namamahala sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Ang kanilang diin sa personal na kabanalan at masusing pagsunod sa ritual ay malaki ang nambag sa kaligtasan at pagpapatuloy ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa isang mapaghamong kapaligiran. Isipin ang kanilang mahigpit na pag-aaral ng banal na kasulatan, ang kanilang pangako sa panalangin ng komunal, at ang kanilang pagtuon sa etikal na pag-uugali lahat ng mga mahalagang elemento sa pagpapanatili ng isang natatanging kultura ng mga Hudyo sa gitna ng mga impluwensya ng Hellenistic. Sa kaibahan, ang mga Sadducees, na higit sa lahat ay binubuo ng pari na aristokrasya, na mas mahigpit na sumunod sa nakasulat na Torah, na tinanggihan ng mga tradisyon sa bibig na yakap ng mga Pariso. Ang kanilang impluwensya ay pangunahin sa loob ng pagtatatag ng templo,
kung saan kinokontrol nila ang sakripisyo ng kulto at gaganapin ang makabuluhang kapangyarihang pampulitika. Ang kanilang mas konserbatibong diskarte sa pagsunod sa relihiyon ay sumasalamin sa kanilang mga interes sa pagpapanatili ng umiiral na kaayusang panlipunan. Halimbawa, ang kanilang pagtanggi sa muling pagkabuhay ay nakatayo sa kaibahan sa paniniwala ng Pharisaic na itinampok ang pangunahing pagkakaiba sa teolohikal na humuhubog sa kanilang natatanging pagkakakilanlan. Ang pagigting sa pagitan ng dalawang pangkat na ito, na madalas na nilalaro sa arena sa politika, ay sumasalamin sa isang mas malawak na pakikibaka sa interpretasyon ng banal na kasulatan at ang awtoridad upang tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Pagkatapos ay mayroong mga esin, isang mas nakakaaliw na pangkat, na umatras mula sa pangunahing lipunan upang manirahan sa mga nakahiwalay na komunidad, tulad ng Qumran, kung saan natuklasan ang mga patay na scroll sa dagat. Ang kanilang mahigpit na buhay na komunal, mahigpit na pagsunod sa mga batas ng kadalisayan, at apokaliptik na pananaw sa mundo ay nag-aalok ng isang kamanghamanghang sulyap sa mga alternatibong pagpapahayag ng pagiging banal ng mga Hudyo. Ang mga patay na dagat ay nag-scroll sa kanilang sarili ay nagbibigay ng napakahalagang pananaw sa kanilang mga paniniwala at kasanayan, na naghahayag ng isang pamayanan na nakikipag-ugnay sa mga panloob na salungatan at inaasahan ang pagdating ng isang messianic na edad. Ang kanilang natatanging pananaw ay binibigyang diin ang pagkakaiba-iba ng mga tugon sa relihiyon sa mga hamon at kawalan ng katiyakan sa panahon ng ikalawang templo. Ang kanilang mga kaayusan sa pamumuhay na pangkomunidad, ang kanilang masusing pagkopya ng banal na kasulatan, at ang kanilang detalyadong mga patakaran ng pag-uugali sa lahat ng punto patungo sa isang pamayanan na naghahanap ng ibang landas. Isang kakaibang paraan ng pamumuhay ng kanilang pananampalataya sa gitna ng kung ano ang kanilang napagtanto bilang isang tawoli at nakumpremiso na mundo. Ang interplay sa pagitan ng iba't ibang mga pangkat na ito, ang kanilang mga teolohikal na debate, at ang kanilang pampulitikang pagmamaniobra ay humuhubog sa relihiyosong tanawin ng Judea sa loob ng maraming siglo. Ang panghuling pagkawasak ng ikalawang templo sa 70 CE ay hindi lamang nagtatapos sa panahong ito, nagsilbi ito bilang isang catalysta para sa karagdagang ebolusyon at pagbagay. Ang pagkawala ng templo, ang pangunahing pokus ng buhay ng mga Hudyo sa loob ng maraming siglo, pinilit ang mga pamayanang Hudyo na muling tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan at kasanayan, na humahantong sa paglitaw ng Rabbinic Judaismo at ang panghuling codification ng Talmud. Ang mga legacy ng magkakaibang mga grupo at ang kanilang mga pakikibaka ay patuloy na humuhubog sa pag-iisip at kasanayan ng mga Hudyo, na nag-iiwan ng isang walang hanggang marka sa kasaysayan at pag-unlad ng Judaismo. Ang mga buto ng mga salungatan at debate sa hinaharap ay inihasik sa panahong ito, dahil ang iba't ibang mga interpretasyon ng Judaismo ay patuloy na nagbabago at nag-aaway. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga pangkat na ito ay hindi lamang teolohiko, malalim din silang pampulitika at panlipunan, na sumasalamin sa pagiging komplikado ng buhay sa loob ng isang kontrobersyal at pagbabago ng mundo. Ang pag-unawa sa ikalawang panahon ng templo ay nangangailangan ng pagkilala sa makabuluhang papel ng mga kababaihan, na madalas na hindi napapansin sa tradisyonal na mga salaysay sa kasaysayan. Habang ang kanilang mga tinig ay hindi gaanong kilalang sa mga nakaligtas na teksto, ang katibayan ng arkeolohiko at maingat na pagsusuri ng mga umiiral na mapagkukunan ay nagpapakita ng kanilang aktibong pakikilahok sa buhay sa relihiyon at panlipunan. Nakikita namin ang mga kababaihan na kasangkot sa mga ritual sa templo, na nag-aambag sa ekonomiya, at naglalaro ng mga mahahalagang papel sa loob ng kanilang mga pamilya at komunidad. Ang mga sinulat ni Philo, halimbawa, kahit na sumasalamin sa isang tiyak na pananaw, ay nag-aalok ng mga sulyap sa iba't ibang mga papel na ginagampanan ng mga kababaihan, mula sa kanilang pakikilahok sa mga kapistahan hanggang sa kanilang pagkakasangkot sa mga aktibidad na kawang-gawa. Ang karagdagang pananaliksik sa mga inskripsyon ng funerary at iba pang mga nahanap na arkeolohiko ay patuloy na nagpapaliwanag sa buhay at mga kontribusyon ng mga kababaihan sa panahong ito, na hinahamon ng tradisyonal na pananaw ng male-centric ng Second Temple Judaism. Isaalang-alang, halimbawa, ang papel ng mga kababaihan sa mga pamilyang pari. Habang ang pagkasaserdote ay pangunahing isang domain ng lalaki, ang mga kababaihan mula sa mga pamilyang pari ay walang alinlangan na gumaganap ng mga makabuluhang tungkulin sa pagpapanatili ng mga tradisyon at kasanayan na nauugnay sa templo. Ang kanilang impluwensya ay lumampas sa agarang pamilya ng pamilya,
na nakakaimpluwensya sa mga social network at nag-aambag sa pangkalahatang kultura ng relihiyon. Ang pang-ekonomiyang kontribusyon ng kababaihan, lalo na sa agrikultura at kalakalan, ay mahalaga sa paggana ng komunidad. Ang kanilang paglahok sa pamilihan, kahit na madalas na hindi gaanong dokumentado kaysa sa mga kalalakihan, ay hindi may kakaila mahalaga sa katatagan ng ekonomiya ng Judea. Ang kanilang papel bilang mga ina, tagapagturo, at tagabantay ng tradisyon ay hindi dapat ma-underestimated. Mahalaga sila sa pagpapadala ng kaalaman at kasanayan sa relihiyon sa mga henerasyon, tinitiyak ang pagpapatuloy ng kulturang Hudyo at pagkakakilanlan. Ang apokaliptik panitika ng panahon ng ikalawang templo ay nagbibigay din ng mga pananaw sa magkakaibang karanasan at pananaw ng mga kababaihan. Bagaman madalas na inilalarawan sa mga stereotypical na papel, ang mga tekstong ito ay minsan ay nagpapakita ng mga babaeng figure na nagpapakita ng lakas, ahensya, at maging ang mga makahulang kakayahan. Ang pag-aaral ng mga tekstong ito, sa tabi ng katibayan ng arkeolohiko, ay nagbibigay daan sa amin upang muling mabuo ang isang mas nakakainis na pag-unawa sa buhay ng mga kababaihan sa panahong ito. Habang ang nangingibabaw na salaysay ay maaaring hinuhubog ng mga istruktura ng patriarchal, ang maingat na pagsusuri ay nagpapakita ng pagiging komplikado at pagiging matatag ng mga kababaihan sa harap ng mga makabuluhang hamon sa lipunan at pampulitika. Ang epekto ng pamamahala ng Roman sa buhay ng mga kababaihan sa Judea ay isa pang mahalagang lugar ng pag-aaral. Ang mga patakaran at batas ng Roman ay walang alinlangan na nakakaapekto sa legal na karapatan ng kababaihan at katayuan sa lipunan. Ang pagpapataw ng kulturang Romano at mga halaga, habang hinahamon ang tradisyonal na mga kaugalian at kaugalian ng mga Hudyo, ay nagbukas din ng mga bagong pagkakataon para sa ilang kababaihan. Ang karagdagang pananaliksik sa panlipunang at pang-ekonomiyang ramifications ng Roman rule ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang mga nabuhay na karanasan ng mga kababaihan sa panahon ng magulong panahon na ito. Mahalagang tandaan na ang ikalawang panahon ng templo ay hindi monolithic. Ang mga karanasan ng mga kababaihan ay nag-iiba ng malaki depende sa kanilang klase sa lipunan, lokasyon ng heograpiya, at background ng pamilya. Ang pag-unawa sa mga nuances na ito ay mahalaga para sa isang mas kumpletong pag-unawa sa kamanghamanghang at komplikadong panahon na ito. Ang patuloy na pagsisiyasat sa buhay ng mga kababaihan sa panahon ng ikalawang templo ay patuloy na hinahamon ang maginuo na mga salaysay at pagyamanin ang ating pag-unawa sa kasaysayan ng Hudyo at kultura ng relihiyon. Ang higit na natuklasan natin, ang mas mayaman sa ating pag-unawa ay nagiging magkakaibang karanasan at kontribusyon ng mga kababaihan sa pivotal na ito. Mas malalim tayo sa kamanghamanghang interplay sa pagitan ng mga kababaihan at ng relihiyosong tanawin ng Second Temple Judea. Isaalang-alang ang papel ng mga kababaihan sa mga pamilyang pari. Habang ang pagkasaserdote mismo ay eksklusibo na lalaki, ang mga kababaihan mula sa mga pamilyang pari ay gaganapin ang makabuluhang paninindigan sa lipunan at malamang na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng mga ritual ng kadalisayan at tradisyon na nauugnay sa templo. Mahalaga ang kanilang kaalaman sa mga batas at kaugalian, tinitiyak ang maayos na paggana ng komplikadong sistema ng templo. Mag-isip din tungkol sa mga kababaihan na lumahok sa mga ritual sa templo. Habang hindi sila pinahihintulutan na gampanan ang mga tungkulin ng pari, ang kanilang pagkakaroon ay mahalaga sa buhay ng relihiyon ng komunidad. Ang kanilang pakikilahok sa mga kapistahan, paglalakbay, at mga handog ay malaki ang nambag sa kolektibong karanasan sa relihiyon. Isipin ang nakagaganyak na kapaligiran ng isang pangunahing pagdiriwang, kasama ang mga kababaihan mula sa magkakaibang mga background na magkakasama upang ipagdiwang, manalangin, at kumonekta sa kanilang pananampalataya. Ang mga social network na nabuo ng mga kababaihan sa panahong ito ay isa pang lugar na nagkakahalaga ng paggalugad. Ang kanilang mga pakikipag-ugnay sa loob ng kanilang mga pamilya, kapitbahayan, at mga pamayanang pangrelihiyon ay dapat na humuhubog sa kanilang pag-unawa sa mga gawi sa relihiyon at paniniwala. Ang mga social network na ito ay nagbigay ng suporta, ibinahaging karanasan, at isang pakiramdam ng pamayanan, lalo na para sa mga kababaihan na nahaharap sa mga hamon o kahirapan. Ang mga natuklasan sa arkeolohiko ay nag-aalok ng mahalagang pananaw sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababaihan. Ang pagtuklas ng mga artifact tulad ng alahas, tool, at mga personal na item ay nagbibigay ng nasasalat na katibayan ng kanilang mga aktibidad at katayuan sa lipunan.
Ang mga natuklasang ito, na sinamahan ng pagsusuri sa teksto, ay tumutulong sa amin na magpinta ng isang mas kumpletong larawan ng kanilang mga kontribusyon sa tela ng lipunan at pang-ekonomiya ng Judea. Sa kabila ng relihiyosong globo, dapat din nating isaalang-alang ang mga pampulitikang implikasyon ng buhay ng kababaihan. Habang kulang sila ng formal na kapangyarihang pampulitika, ang mga kababaihan ay walang alinlangan na naapektuhan ng mga kaguluhan sa politika sa panahon ng ikalawang templo. Ang pananakop ng Roma, ang iba't ibang mga paghihimagsik, at ang pagbabago ng kaayusang panlipunan ay labis na nakakaapekto sa kanilang buhay. Paano hinuhubog ng mga kaganapang ito ang kanilang mga karanasan, at paano sila umangkop sa nagbabago na klima sa politika? Ito ang mga mahahalagang katanungan na humihiling ng karagdagang pagsisiyasat. Ang karagdagang pananaliksik sa legal na katayuan ng kababaihan sa Judea ay mahalaga. Habang binigyan ng batas ng mga Hudyo ang mga kababaihan ng ilang mga karapatan at proteksyon, ang kanilang legal na paninindigan ay naiiba sa mga kalalakihan. Ang mga detalye ng mga batas ng mana, mga kontrata sa pag-aasawa, at mga paglilitis sa diborsyo ay mahalaga sa pag-unawa sa legal na balangkas sa loob kung saan ang mga kababaihan ay nag-navigate sa kanilang buhay. Ang pag-unawa sa mga nuances ng mga batas na ito ay mahalaga para sa isang mas kumpletong larawan ng kanilang mga legal na katotohanan. Ang intersection ng batas ng mga Hudyo at batas ng Roma ay higit na komplikado ang larawang ito, na lumilikha ng isang komplikadong legal na tanawin na nakakaapekto sa buhay ng mga kababaihan sa malalim na paraan. Ang pag-aaral ng mga legal na frameworks at ang kanilang mga praktikal na implikasyon ay isang patuloy at mahalagang lugar ng pananaliksik. Kaya, ano ang iba pang mga aspeto ng buhay ng kababaihan sa pangalawang templo na intriga sa iyo ng Judea? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang abiso na iyon upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video na ginalugad ang kamanghamanghang mundo ng mga sinaunang kababaihan ng mga Hudyo, at sumali sa akin pagkatapos para sa isa pang matalinong paglalakbay. Hanggang sa susunod, ito ay si Marco, nag-sign off.